Kaya mo to, Farah. Huwag kang matakot. Malayo ka na. Nandito ka na sa Maynila kaya siguradong hindi ka na basta-basta magugulo ng lalaking yun. Pampalakas loob ni Farah sa sarili habang nakaharap sa salamin. Panay ang kanyang ngiti at tapik sa mga pisngi para mawala ang kanyang nerbiyos sa balak niyang paglabas upang maghanap ng trabaho. Siya si Farah Lagata at galing siya sa probinsya ng Laguna. Kasalukuyang naroon siya sa apartment unit ng kanyang isang pinsan. Nakikitira lamang siya dahil first time pa lang niyang mapadpad sa malaking syudad ng Kamaynilaan. Wala pa siyang kakayahan na umupa kahit maliit na kwarto dahil kaunti lamang ang pera niya nang lumuwas ng Maynila. Wala siyang ipon. Sa edad na 26 ay ngayon lamang siya nawalay sa pamilya niya. Hindi naman kasi talaga niya plinano na mag-Maynila dahil okay naman ang buhay niya roon. May maayos siyang trabaho sa munisipyo at may kaunting kabuhayan din ang magulang niya sa bukid. Biglaan lang talagang pangluwas ni Farah dahil kinailangan niyang iwasan ng kanyang ex-boyfriend. Nagulat pa nga ang pamilya niya nang magsabi siya na nag-resign siya sa trabaho para mag-Maynila, na sa huli ay pilit pa rin siyang inunawa. Hindi na niya sinabi sa mga ito ang tungkol sa ex niya dahil ayaw niyang mag-alala ang mga to. Fighting lang. Sabi pa niya sa sarili bago nagpa siyang lumabas na. Ay putik! Sa kamalasan ay natalisod siya sa mga tsinelas kaya muntik na siyang masubsob sa labas ng pinto. Muntik din niyang mayakap ang dumaan na lalaki. Sorry. Napayo kong paghingi niya ng depensa sa nagulat din na lalaki. Hindi siya nito pinansin. Matapos siyang tingnan ng masama ay diretso na ito ng lakad. Mukhang suplado. Napabugan ng hangin si Farah nang muli siyang mapag-isa. Nagdalawang isip na siya kung aalis pa ba siya dahil minalas na siya agad. Naisip niya, baka ang nangyari ay babala sa kanya ng langit na wag na muna siyang lumabas. Pero nakakahiya na kay Amelia. Higit 1 linggo na ako nagkukulong dito sa apartment niya. Baka isipin na niyang wala akong balak sa buhay ko. Bahala na ako mamalasin o siswertihin. Ang importante, magsisimula na akong kumilos para ituloy ang buhay ko. New chapter, new life. Kalimutan na ang nakaraan. Kalimutan na ang ogag na lalaking yun. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan nang magpasya pa rin siyang umalis para maghanap ng trabaho. Hindi katagalan ay nasa hintayan na si Farah ng masasakyan. May destinasyon na siya dahil noong isang araw ay naghunting na siya ng hiring job online. Mabait naman ang napagtanungan niya dahil pulidong direksyon ang sinabi nito sa kanya. Tinuruan pa siya nito kung ano ang sasakyan at kung saan sakto bababa. Ay hala! Sa kamalasan uli ay bigla namang bumuhos ngayon ng malakas na ulan. Nakipag-unahan siya sa pagsilong sa waiting shed. Panay ang kanyang iwi dahil nababasa na rin siya. Mabuti na lamang at may dumating agad na jeep. Halos mabasa rin siya nang makipag-unahan sa pagsakay. Siksikan na kaya ang ending, kalahati na lang ng kanyang puwetan ng nakaupo. Ang hindi talaga matake ni Farah na kamalasan ay nang may sumuka naman na bata. Kahit na umiwas siya ay natalsikan pa rin ang kanyang pantalon. Naku, sorry miss. Pinunas-punasan agad ng nanay ng bata ang kanyang pantalon. Hindi naman siya nagalit dahil nanguna ang awa niya sa bata na mahihiluhin. Kamalas naman talaga, oo. Usal niya sa isipan. Pasensya ka na ulit, miss. Paghingi ulit sa kanya ng tawad ng nanay ng bata. Ayos lang po. Kahit paano ay bukal naman sa loob ang sagot niya. Hanggang sa pamara na siya. Ay putik, putyang gala naman oh. Sigaw niya pagbaba niya sa jeep dahil muntik na siyang masagi ng motor. Napakamalas talaga niya. Huwag kang syusyong-asyong sa kalsada, miss! Sigaw sa kanya ng maangas na rider. Tumataas baba ang dibdib ni Farah na nagtatakbo sa gilid ng kalsada. Inis na inis siya sa lalaking nakamotor. Suwalit ng tingnan niya ay nakalayo na ito. Mabangga ka sanang bakulaw ka! Sigaw na lamang niya maibsan lamang ang inis. Kainis! Yamot na yamot niyang inayos ang kanyang shoulder bag sa kanyang balikat. Magsisimula na sana siyang maglakad at hahayaan ang nangyari nang bigla ba namang may humablot sa kanyang bag. Napangangat na pamulagat ang kanyang mga mata sa gulat. Hoy, ang bag ko! Ibalik mo ang bag ko! Sigaw niya nang ma-realize na inisnatch ang kanyang bag ng lalaking tumatakbo. Hinabol na niya ito. Snatcher! Snatcher! Sigaw niya. Hindi niya ito tinantanan kahit nakakalayo ito. Samantala, lumabas sa isang bangko si Maro Fuentes. Prente siyang naglalakad patungo sa kinaparkingan ng kanyang big bike na motor. Hoy! Nagulat na lamang siya nang bigla ay may naghagis sa kanya ng isang bag na pambabae.
Pagtingin niya kung sinong may kagagawan ay isang lalaki yun na kumakaripas ng takbo. Ano to? Kunot na kunot ang noon niya sa pagtataka. Snatcher! Snatcher! Narealize lamang ni Maro ang nangyayari nang marinig niya ang mga sigaw ng babaeng tumatakbo palapit sa kanyang kinaroroonan. Nalaki ang mga mata niya. Napasulyap ulit siya sa bandang tinakbuhan ng totoong snatcher. Nakita rin niya ang dalawang pulis na nakatambay sa di kalayuan. Nahulaan na ni Maro ang senaryo. Inihagi sa kanya ng snatcher ang bag dahil natakot sa mga pulis na hindi naman ata aware sa nangyayari. Ikaw, ang lakas ng loob mong agawin ng bag ko? Para sabihin ko sa'yo, wala yang laman. Syunga! Malakas na singhal sa kanya ng babaeng nagmamay-ari ng bag. Umawang ang mga labi ni Maro. Gusto niyang sabihin na hindi siya ang snatcher, pero natulala siya sa babaeng hingal na hingal at walang tigil sa pagtalak. Ito ang dapat sa'yo. Sabi pa ng matapang na babae sabay kinwelyuhan siya at tinuhod ang kanyang harapan na hindi niya inasahan. Aray ko! Umaringking siya sa sakit. Masakit ha? Dapat lang yan sa'yo, magnanakaw. Singhal pa sa kanya ng babae kasabay ng pag-agaw nito ng bag. Sa dinami-rami ng tao, ako pa talaga na wala pang trabaho ang gusto mong nakawan? Pwisit ka? Hindi ako ang snatcher. Damn it. Katwiran niya habang sapo ang harapang natadyakan. Masakit talaga ang bahaging yon na muntik nang mabasag, kaya napamura siya sa sakit. Hindi mo ako malulokong utot ka. Heto nga hawak-hawak mo ang bag ko. Hindi nga ako snatcher. Dikit ang mga ngiping-giit niya. Kung hindi lang masakit ang kanyang alaga ay kinwelyuhan na rin niya ang walang isip na babae. Napapapikit at napapangiwi pa rin siya sa sakit na nararamdaman pero kailangan niyang mga twiran sa babaeng bungangera. Miss, may problema ba dito? Singit ng pulis na nakapansin sa kanilang pagtatalo kaya nilapitan na sila. Mamang pulis, huliin niyo ang lalaking yan. Snatcher po siya. Inagaw niyang bag ko dun. Buti nahabol ko siya. Ganun ba? Masama ang pinukol na tingin ng pulis kay Maro. Halika, sumama ka sa akin sa presinto. Ang lakas ng loob mong gumawa ng hindi maganda kahit ang lapit ng police station dito. Kung hindi lang namimilipit sa sakit si Maro ay ang pulis na ang kanyang binugbog nang sa ganon ay nakaganti man lang siya. Halika na. Teka, anong nangyari sa'yo? Anong masakit? Puna sa kanya ng pulis nang tinulungan siyang makatayo. Sir, masakit po ang mga itlog niyan dahil napuruhan ko. Tinuod ko po kasi. Deserve niya po yan. Proud na sagot pa ng babaeng madaldal. Ito naman ang tiningnan ng masama ni Maro. How he wish gutom siya para nguyain niya ito ng buhay. Sige, sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Tara dun. Sasama pa ako, sir? Tanong ni Farah. Oo, kailangan mo sumama para formal na magsampa ng reklamo. Pero may job interview po kasi ako ngayon. Saglit lang naman yun. Tara na. Doon na rin umangal si Maro. Medyo umayos na ang mga nabasag niyang itlog. Sir, hindi ako ang snatcher. Nagulat na lamang ako ng, "Huwag ka na nga magpalusot." Putol at angil sa kanya ng babae. Dikit ang mga ngiping tiningnan niya ulit ito ng masama. Sabi sa presinto na kayo magpaliwanag. Halina kayo. Inakay na ng pulis si Maro. Kung mamalasin ka nga naman, oo. Wala na siyang magawa kaya napapailing na lamang ang binata. Sa istasyon ng pulis ay lalong nagbangayan ng dalawa. Hindi na talaga hinayaan ni Maro na tuluyang mawarak ang kanyang dignidad sa pinagsasabi ng babae. Muntik na niyang masabi sa mga pulis kung sino siya. Gusto nga rin niyang sabihin sa babaeng bintangera na kayang-kaya niyang bilihin pati buhay nito para matigil na ito. Mabuti at napigilan niya ang sarili. Ang purpose niya sa pagtira sa Maynila ay tahimik na buhay at simple, kaya kailangan niya magtimpi sa babaeng yon. Sinungaling ang babaeng yan, Chief. Nambibintang lang yan. Sabi na lamang niya ulit. At ako pa ngayon ang sinungaling Oo, dahil kung ano-anong sinasabi mo tapos hindi mo ako pinapakinggan. Ilang ulit ko nang sinabi na wala akong alam sa bag mo. Na hindi ako snatcher dahil basta na lang may nambato sa akin yan kaya hawak-hawak ko nang makita mo. Fine, baka nga hindi ka ang snatcher pero kasama ka naman ng snatcher. Sinalo mo ka mo ang bag ko so ibig sabihin gusto mo rin masalo dahil kung hindi dapat iniwasan mo. What? Halos magsalubong na ang dalawang kilay ni Maro sa pagpipigil ng inis. Hanggang sa may naalala siya. May dinukot siya sa cellphone. At anong gagawin mo? Malalaki ang mga matang tanong sa kanya ng babae na ang pangalan pala ay Farah. Sa pagkakatanda niya ay Farah Lagata ang pakilala nito kanina. Isang dalaga, galing probinsya daw. At maganda sana ito kaso
Dahil may tililing ay hindi na. Ang sama ng ugali, napakabungangera pa. I can't handle this anymore, kaya tatawagan ko ang attorney ko. Sagot ni Maro at nagdial sa phone. Wow may attorney daw. Ko, baka attorney lang yan sa bangketa lalaki. Will you shut up? Ikaw ang mag-shut up at huwag ka namang abala pa ng tao dahil hindi ako makakapayag na hindi ka makukulong. Kawawa ang mga nabibiktima nyo sa kasamaan nyo. Lumaban naman kayo ng patas, hindi yung easy money lang kayo. Ang pulis na na-stress na sa kanilang bangayan ay napapakamot ng ulo. Tama na yan. Huwag kayong mag-alala dahil parating na ang kopya ng CCTV sa lugar na yon. Malalaman natin ang totoong nangyari. Bigla-bigla ang pagliliwanag ng mukha ni Maro nang marinig yon. Thank God kung ganun. Dahil masyado na ako naaabala sa pagbibintang sa akin ng babaeng to. Oo, kaya kumalma lang kayong dalawa. Hindi nga nagtagal ay dumating na ang kopya ng CCTV. Sabay-sabay nila yung pinanood. Ano, pahiya ka no? Agad na sabi ni Maro sa dalaga nang tumambad ang katotohanan. Napahiyang nagyuko na lamang ng ulo si Farah. Ganyan ang napapala na mapang-akusa at mapanakit. Basta kasing ng bintang, ayaw mo nang alamin ang katotohanan. Hindi pa marunong makinig. Sorry na, akala ko kasi talaga ikaw eh. Paano, parehas kayo ng tangkad, tapos parehas pang itim ang damit niyo ng lalaking yun. Parehas ba kaming gwapo? Ganito ba siya kagwapo? Inilapit ni Maro ang mukha sa dalaga. Nakangiwing umiling-iling si Farah. Sorry pero ang totoo hindi ko talaga nakita ang mukha niya, kaya hindi ko alam. Bumukol ang dila ni Maro sa kanyang pisngi. Hitsurang kakain na naman ng tao sa inamin ng dalaga. Tingnan mo na, Chief. Sabi ko na sa inyo eh. Nagsisinungaling ang babaeng yan. May mapagbintangan lang. Pagpasensyaan mo na lang. Hindi balit, lumabas na ang totoo. Sige na, tapos na ang problemang to. Umuwi na kayo. Ganun na lang yun. Pagkatapos akong ipahayaan ng babaeng to at basagan ng itlog. Hindi ka na nasanay sa mga babae. Sige na, alis na. Palagpasin mo na lang at hindi naman din niya yung sinadya. Padabog na ibinaba ni Maro ang kamay sa lamesa. Hindi ako aalis dahil ako naman ang magsasampan ng kaso sa babaeng to. Wag naman, boss. Apela ni Farah. Sorry na, hindi na mauulit ang ginawa ko. Mainit lang kasi talaga ang ulo ko kanina bago pa ako mas natsa ng bag. Kaya para na akong timang. Nagkandamalas-malas kasi ako eh. Pakiusap pa nito. Ang kaninang parang mabangis na tigre ay naging maamong kuting na. Napasinghap naman si Maro. Please, patawarin mo na ako, boss. Sumamo pa ni Farah. Sige na, tapusin niyo yan dito nang makauwi na kayo. Huwag niyo nang palakihin pa to dahil kayo lang din ang maaabala. Sabad ng pulis. Oo nga, kung gusto mo luluhod na lang ako. Akmang luluhod nga si Farah. Naisip nito na kung kakasuhan talaga ito ng lalaki ay lagot ito. Wala kasi itong kapera-pera. Hoy, tumayo ka nga riyan. Hindi ako santo para luhuran mo, kaya tumigil ka. Naiiyak na si Farah nang umayo siya ng tayo. Subukan mong umiyak at talagang itutuloy ko ang kaso. Kinagat ni Farah ang pang-ibabang labi upang hindi nga mapaiyak. Salubong ang mga kilay na tinitigan ito ni Maro. Nagpapaawa effect naman si Farah. Ginawa niyang kaawa-awa ang itsura. Ano, okay na ba kayo? Tanong na naman sa kanila ng pulis na mukhang naiinip na. Halatang napipilitan na nagbuntong hininga si Maro. Sige, Chief. Salamat na lang. Aalis na ako. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at umalis. Thank you, boss. Babawi na lang ako sa'yo pag nagkita pa tayo. Pahabol na sabi rito ni Farah. Itinaas na lamang ni Maro ang palad bilang sagot. Nagtuloy-tuloy na siya ng alis at umuwi sa tinutuluyan niyang apartment. Pagkatapos ng aregluhan ay itinuloy naman ni Farah ang pagtungo sa kanyang job interview. Sa kamalasan ay tapos na raw ang oras kaya wala siyang nagawa kundi ang tanggapin na lang ang kapalaran na tinamaan nga siya ng kamalasan sa araw na yon. Bawi na lang bukas. Konsola niya sa sarili nang makauwi sa bahay. Pagalang katawan na ibinagsak niya ang katawan sa kama. Pumikit siya upang makatulog. Sumasakit na rin kasi ang kanyang ulo. Sa kamalasan na naman, kung kailan makukuha na niya ang tulog niya, saka naman biglang parang may nagko-construction sa kabilang unit. Nagpupukpok ng martilyo. Ay, ano ba naman yan? Inis siyang napabalikwas ng bangon. Ang sama-sama ng tingin niya sa pader kung saan naririnig niya ang ingay. Kung hindi lang sana siya pagod at masakit ang ulo, ay hindi niya yun papansinin. Subalit parang sasabog ang ulo niya sa ingay.
Hindi niya kayang tiisin. Malalaki ang hakbang na lumabas siya. Sinabayan niya ang pagdodoorbell niya ng malalakas na katok sa pinto ng kamilang unit. Ang balak niya kakausapin niya ang sino mang nakatira doon na sana ay ipagpaliban muna ang ginagawa dahil masama ang kanyang pakiramdam. Hindi naman siguro masama kung makikiusap siya. Umaasa siyang may konsiderasyon ng kapitbahay ng kanyang pinsan. Humakbang siya ng 2 paatras nang marinig niyang may nagbubukas na sa pinto. Magandang hapon po, ako po si... Natigilan siya nang makita kung sino ang lalaki sa pinto. Ikaw na naman? Nangunot naman ang noo ni Maro nang makilala ang babaeng kumakatok. Bakit ka nandito, miss? Sinundan mo ba ako? Hindi ba't nagkaareglo na tayo? Teka, huwag mo sabihin nagkagusto ka sa akin kaya hinanap mo ako. Sa dami ng sinabi ng lalaki ay ang huli lang ang tila na unawaan ni Farah. Naging sanhi yon para magsimulang kumulo na naman ang dugo niya. Sorry pero hindi kita type. Ayoko ng babae na mapagbintang. Anang antipatikong lalaki. Akmang isasara na ni Maro ang pinto pero pinigil yun ni Farah. Stubbornness and pride welled up inside her. Mas talong hindi kita type, no? I've had enough of handsome guys like you. If I know, isa ka ring babaero, ginagamit ang kagwapuhan para makabingwit ng mga tangang babae. Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko'y wala akong pakialam sa'yo kaya huwag kang feeling. Nagbuntong hininga ang binata at tuluyang lumabas ng unit nito. Humalukip-kip sa kanyang harapan. Kung ganun ay sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo rito at anong kailangan mo? Huwag mo sabihin napadaan ka lang. Hindi ako napadaan lang dahil dito ako nakatira. Doon sa unit na yun. Sinundan ng binata ang kanyang itinuro. Lalong nakusot ang mukha nito sa hindi pagkapaniwala. Tama, magkapit bahay tayo. Kung mamalasin nga naman. Dagdag na sabi ni Farah. Seryoso ka? Oo, kaya wag kang feeling gwapo dahil kumatok lang naman ako dahil ang ingay-ingay mo. Pagod na nga at ang sakit ng ulo ko'y pukpuk ka pa ng pukpuk. Pwede bang bukas mo na lang gawin yung kung ano mang ginagawa mo? Hindi pwede. At bakit hindi pwede? Ano bang ginagawa mo? Gumagawa ako ng sabitan ng kortina dahil nasisinagan ako ng araw kapag umaga. Yun lang naman pala eh. Bukas mo na lang gawin yan. Gabi na naman. Wala nang sisinag sa'yo. Pakikisama mo na lang sa kapitbahay mo. Baka sa ingay mo'y lalo akong magkasakit dahil parang puputok ang ulo ko. Gusto kong matulog, please. Kung gusto mong mawala ang sakit ng ulo mo, uminom ka ng gamot. Huwag mong problemahin ang ginagawa ko dito sa sarili kong unit. Kung hindi ka makatulog, problema mo na yun. Sige na, alis na at busy ako. Tumalikod na ang binata, binuksan ang pinto. Abat, ang sama pala talaga ng ugali mo no? Hindi man lang mapakiusapan. Hawak ang doorknob ay nilingon ni Maro ang dalaga. Bakit ikaw? Noong pinapakiusapan kita kanina, nakinig ka ba? Di ba hindi? Pues, karma mo na to ngayon. Iba naman yung kanina. Paanong iba? Nakahulukip-kip na lumapit sa kanya ang hudyo. Parehas lang naman na inaabala mo ko, hindi ba? Dumukwang pa ito dahil mas matangkad ito sa kanya. Muntik na tuloy maglapat ng mga labi nila. Pilyong tumitig si Maro sa mga mata niya at pagkatapos ay bumaba sa mga labi niya. Napaatras siya ng isang hakbang. Nakadama siya ng pagkailang. Itinago niya lamang sa muling pagsusungit-sungitan. Gusto mong mabasag ulit ang mga itlog mo? Sabihin mo lang. Yan ay kung magagawa mo ulit. Tumaas ang kanyang dibdib. Muntik na nga niyang tuhurin ulit ito sa harapan. Kayo na naman palang dalawa. Akala ko kung sino nang nag-aaway dito. Hindi pa ba kayo tapos sa bangayan nyo, Miss Lagata, Mr. Puentes? Biglang entra ng pulis na nag-a-assist sa kanila kanina sa police station. Iiling-iling itong naglalakad palapit sa kanila. Sir, hulihin yung babaeng to dahil nanggugulo dito sa unit ko. Inunahan ni Maro si Farah na magsumbong. Napasinghap naman ng dalaga. Ano naman ang problema ngayon, Miss Lagata? At bakit ka pala nandito? Dito rin ako nakatira, sir. Diyan sa Unit 103. Unit po ng pinsan ko. Nakikitira po ako. Katulad kanina ni Maro ay hindi makapaniwala na sinulyapan ng pulis ang pinto ng unit na itinuro ni Farah. Ibig sabihin, magkapit-bahay pala kayo. Paano parang hindi naman kayo magkakilala kanina? Hindi ko pa talaga siya kilala dahil magto 2 weeks pa lang po ako nakatira dito at hindi naman po ako naglalalabas. Pagbibigay alam ni Farah. Ako rin ho. Kalilipat ko lang po kasi dito nung isang araw. Sabi naman ni Maro. Abay kung ganun ay dapat magkasundo na kayo dahil magkapit-bahay na kayo ngayon.
Katunayan tayong tatlo pala dahil doon naman ako sa taas. Sa room 110 naman ako. Kasama ko doon ang pamilya ko. Mabilis na nagkatinginan sina Maro at Farah. Siya, sige na. Kung ano man ang pinagtatalunan nyo, ayusin nyo na. Bawal dito sa apartment ang mag-aaway. Matagal na kami rito at halos lahat kami dito magkakakilala at magkakaibigan na. Kung ayaw nyo makikout dito, umayos kayo. Siya po kasi, pinakikiusapan ko lang naman na wag munang magpukpok ng martilyo dahil masakit ang ulo ko. Gusto ko lang naman sanang matulog ng matiwasay, pero ayaw pong makisama nito. Pagsusambong pa rin ni Farah. Wala kang sabitan ng kortina, di ba? Alangan titiisin ko na naman ang sinag ng araw bukas. Mabilis lang naman Kung hindi mo nga ako inabala, malamang tapos na ako sana ngayon. Tulog na rin sana ako ngayon kung hindi ka maingay. Wala na sanang sakit ng ulo ko. Pagrarason naman ni Farah. Sana kasi uminom ka ng gamot para hindi akong sinisisi mo. Wala akong gamot. Alangan namang lalabas pa ako ang sakit ng ulo ko. Paano kung lumalapat o habang naglalakad ako? Paano kung mahilo ako sa daan? Hep, tama na yan. Pagre-referee na naman sa kanila ng pulis. Ang itsura nito ay parang ito naman ang masakit ng ulo. Kahit na tumigil na ay nagpalitan pa ng masamang tingin ng dalawa. Miss Nagata, ganito na lang. Ako na ang bibili ng gamot sa sakit ng ulo mo. Matapos lang to. Mag-relax ka na muna sa loob ng unit mo, tintayin mo ko. Pagmamagandang loob na sabi ng pulis kay Farah, pagkatapos ay kay Maro naman ito bumaling. Ikaw naman, Mr. Fuentes. Habang bumibili ako, tapusin mo na ang paglalagay ng pako. Dapat pagdating ko ay tapos na ang pagpupukpok mo. Para kapag nakainom na ng gamot si Miss Lagata, makakatulog na siya ng maayos. Okay ba? Walang tumugon sa dalawa, pero sa paraan ng pagbuntong hininga nila ay mukhang sang-ayon naman sila. Muli ay napailing-iling ang pulis sa kanilang dalawa. Nang umalis ito para bumili ng gamot ay isa pang masamang sulyapan ang ginawa ni Maro at Farah bago nagkanya-kanyang pasok sa kanilang mga unit. Tinapos nga ni Maro ang ginagawa. Sakto natapos na ito nang nakabalik ang pulis dala ang gamot na binili para kay Farah. Nagpasalamat si Farah at nang makainom ng gamot ay nakatulog na nga. Kinabukasan ay maayos naman ang pakiramdam ni Farah nang magising. Hindi nagtuloy ang pagsakit ng kanyang ulo. Salamat sa mabait na pulis. Pagbangon niya ay tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang pinsan. Close sila nito simula bata sila. Ito rin ang nakakaalam ng rason kung bakit siya lumuwas ng Maynila at nag-resign sa trabaho. Hello Amelia, insan. Bungad niya sa kabilang linya. Kumusta ka dyan, Farah? Ayos lang naman. Salamat dahil pinatuloy mo ko rito, insan ha. Ayos lang dahil wala namang nakatira dyan. Simula nang nag-asawa ako, bakante na dyan dahil dito na ako sa bahay ng asawa ko nakatira. Basta kapag may kailangan ka, sabihin mo lang. At kapag may problema ka, pumunta ka lang sa admin. Sige, insan. So far, wala namang problema. Bigla ay sumagi sa isip niya si Maro. Maliban sa arogante, walang pakisama, at akala mo kung sino na kapitbahay. Ha? Sino kapitbahay? Natutop ni Farah ang bunganga. Buong akala niya ay sa isip niya lang nasabi ang huling kataga. Naisatinig pala niya. Wala, insan. Yung nasa Unit 104 lang kasi na lalaki, medyo hindi maganda ang unang encounter namin. Medyo nagkakairingan kami dahil mayabang. May nakatira na sa 104? Himala yata. Bakit, insan? Ang tagal ko dyan na tumira pero hindi ko man lang siya nakita. Never nagpuntang may-ari niyan eh. Lagi ko nga kataga noon ay minumuto ng Unit 104 dahil walang nakatira. Kaya natatakot na ako nun pag napapatingin ako. Ganun ba? Pero inuupahan niya. Hindi lang inuuwian. Parang ikaw ngayon. Nag-aaksaya ng renta. Oo, kaya I wonder kung anong nakain niya at tumira siya dyan. Speaking of renta, may advance kasing 1-year rent yan, kaya wala ka pang problema kung di bayad sa ilaw at tubig. Nakibit palikat si Farah. Salamat, insan. Naghahanap na nga ako ng trabaho eh. Pero kung ano man ang dahilan ng lalaking yun, wala akong pake. Katunayan, bala ko na iwasan siya dahil nakakainit lang sa ulo kapag nakikita ko siya. Natawa si Amelia. Maya-maya ay kinailangan na nitong magpaalam dahil umiiyak na ang bagong silang nitong anak. Naligo at nagbihis na rin si Farah. Balak niya ulit maghanap ng trabaho ngayon. Umaasa siya ngayon ay swerte na siya. Unfortunately, tila ba ay napagod lang siya sa kakalakad buong araw dahil lahat ng inaplayan niya ay puro sinabihan lang siya na tatawagan na lang siya.
Pagod ang mga paa niyang nagpa siyang magpahinga sa isang children's park na kanyang nadaanan. Umupo siya sa isang swing. Hinilot-hilot ang mga paa. Hanggang sa napansin niya ang isang batang umiiyak. Mga 10 taong gulang na batang lalaki sa kanyang tingin. Nilapitan niya ito nang hindi siya makatiis. Bata, okay ka lang? Ano nangyari sa'yo? Nakawala po kasi ang pusa kong si Mimi, ate. Hindi ko na alam kung nasan po siya. Lagot po ako kay Mami kapag hindi ko siya kasama na uuwi. Hindi kasi alam ni Mami na dinala ko si Mimi. Lalong nagiiyak ang bata matapos sumagot. Tahan na, wag ka nang umiyak. Sige, hahanapin ko para sa'yo. Anong itsura niya? Anong kulay ng pusa mo? May lahi ba? Kulay puti po si Mimi at kuting pa lang siya. Pero mahahaba po mga balahibo niya kasi Persian cat daw po siya, sabi ni Mami. Sige. Wait lang at hahanapin ko. Wala naman na akong gagawin. Basta wag ka nang iiyak, okay? Thank you po, ate. Sisingot-singhot na pinunasan ng bata ang mga luha. Nagsimula naman si Farah na hanapin ng pusa. Maliit ang children's park kaya tiwala siya na naroon lamang ang kuting sa tabi-tabi. Diyan ka lang. Huwag kang aalis dyan ha. Baka ikaw naman ang mawala. Habilin niya muna sa bata. Opo. Itinuloy ni Farah ang paghahanap. Maya-maya ay isang bulto ng pamilyar na lalaki ang nakasalubong niya. Walang iba kundi ang gwapo niyang kapitbahay pero nakakainis ang ugali. Liliko na dapat siya. Iiwasan niya sana ito. Subalit hindi niya nagawa dahil nakita niyang may karga-karga ang lalaki na pusa. Sabi ko na nga ba't magnanakaw ka talaga? Pati pusa ng bata dinekwat mo. May balak kang ibenta ang pusa dahil may lahi, tama ba? Ako sa niya nang magtapat sila ng lalaki. Anong pinagsasasabi mo? Gitlang-gitla si Maro. Hindi inasahan na makikita na naman siya sa kung saan-saan. Yung pusa na yan, ibigay mo sa akin. Alam ko hindi sa'yo yan. Sa bata yan. Hindi ka na naawa. Iyak siya ng iyak dun, oh. Alam ko, kaya nga papunta ako sa kanya para ibigay ang pusa. Nakita ko to dun sa may taas ng kahoy. Tulog. Namaywang si Farah. Lokohin mo ang lelang mong panot dahil ako hindi mo ako maluloko. If I know, balak mo tangayin ng pusa dahil alam mong may halaga siya dahil may lahi siya. What are you talking about? Ang sinasabi ko, hindi ka nga siguro snatcher, pero mukhang magnanakaw naman. Sumusobra ka na sa pagbibintang mo, miss. Bakit? Totoo naman ah. Ayan na nga ang ebidensya oh. Hawak-hawak mo na naman. Humugot ng napakalalim na buntong hininga si Maro. Nag-aaway na naman kayo? Sabay silang napatingin sa pamilyar na boses. Wala ba kayong magawa sa buhay nyo? At sa tuwing makikita ko kayo, nag-aaway na lang kayo lagi. Sir, hulihin nyo yan. Sure na ako ngayon na masama siyang tao. Magnanakaw siya ng pusa. Ako sa ni Farah. Kuya, nahanap mo ang pusa ko. Animoy na save by the bell naman si Maro nang biglang dating ang batang nagmamay-ari ng pusa. Kinuha agad nito ang alaga. Tuwang-tuwa na niyakap at hinalik-halikan. Natameme si Farah. Bata, sa'yo ba ang kuting na yan? Tanong ng pulis. Opo, at hinahanap po siya ni kuya. Sagot ng bata bago tumingin kay Maro. Salamat kuya, pwede na po akong umuwi. Ayos lang, basta ipangako mo sa akin na iingatan mo na ang pusa mo. Huwag mo siyang ilalabas kapag wala kang kasama o wala siyang tali para hindi siya ulit mawala, okay? Opo kuya. Nakangiting ginulo ni Maro ang buhok ng bata. Sige na, umuwi ka na. Pagkarinig niyon ay nagtatakbo na nga ang bata habang yakap-yakap ang pusa. Halos sabay nang tiningnan ng pulis at ni Maro si Farah. Hiyang-hiya na nagyuko ng ulo ang dalaga. Hay nako, siguro kayong dalawa dapat iwasan nyo ng isa't isa. Para kayong posporo at gasolina eh. Magdikit lang, nagliliyab na. Huling sabi naman ng pulis at naglakad na rin paalis. Naiwan ng dalawa na masama pa rin ang tingin sa isa't isa. May sasabihin ka pa, Miss Bintangera? Wala, pero sorry. Sabi ni Farah at nagtatakbo na paalis. Hiyang-hiya siya sa lalaki. Awa ng Diyos sa mga nagdaang araw ay hindi na kailangan ni Farah na iwasan si Maro dahil hindi na sila nagtagpo pa. Hanggang isang araw, sabay silang nagbukas ng pinto ng apartment. Sabay silang lumabas dahil mukhang may lakad sila parehas. Otomatiko ang kanilang pagtigil nang makita nila ang isa't isa. Mauna ka na, mamaya na pala ako aalis. Pagpaparaya ni Maro, muling pumasok sa unit nito. Naaamis na napalabi naman si Farah. Sa isip-isip nito ay at least gentleman naman pala ang mokong.
Ngiting-ngiti na nga ang dalaga nang ituloy ang pag-alis. Pero bago makalayo ay nilingon nito ang pinto ng Unit 104 at inirapan. Sa loob ng unit na yon ay mabagal naman na nagbibilang si Maro. Nagpa siya siyang magbilang ng hanggang 100 bago lumabas. Naisip niya na siguro naman matapos ang 100 niyang pagbibilang ay nakalayo na o nakasakay na ang babaeng bintangera. 98, 99, 100. Pagtatapos niya ng bilang, nagbuntong hininga siya at napakamot sa ulo. Narealize niya na para pala siyang bata sa ginawa. Iiling-iling siyang lumabas sa pinto, kampanteng naglakad. Ay, pangit! Bulalas niya dahil pagtungo niya sa elevator ay nakita niya ang babaeng iniiwasan. Nakasadlak ito sa sahig ng hallway. Namimilipit sa sakit habang hinihilot-hilot ang paa. Tulungan mo ako, neighbor. Anitong nakangiwi. What happened? Natapilok ako. Hindi ko napansin na basa ang sahig. Ang sakit ng bukong-bukong ko. Huwag mo munang igalaw, baka na-sprain. Nababahalang nilapitan ni Maro ang dalaga at sinuri ang paa nito. Kailangan tong malagyan ng yelo para hindi lumala ang sprain. Namamaga na. Sa unit ko, may yellow ako doon. Nagkatinginan sila. Please, tulungan mo ako na makapasok sa unit ko at ipinapangako ko na magbabait na ako sa'yo. Hindi na ako magsusungit, mangungulit o ano paman. Hindi ko kasi kayang tumayo at maglakad. Sure ka na hindi ka na magsusungit sa akin? Oo, basta tulungan mo lang ako. Hindi mo na rin ako pagbibintangan? Oo, promise. Sige, halika. Bubuhatin kita. Kumapit ka ng maigi sa bato ko. Napapangiwi man ay sinunod ni Farah ang sinabi nito. Kumapit nga siya sa leeg nito. Hindi nga lang sinasadya ay nadikit ang noo niya sa baba ng binata. Napatingin siya rito dahil sa tila kuryente na kanyang naramdaman. Napatitig sila pareho sa isa't isa. Komportable ka ba? Basag ni Maro sa katahimikan at awkwardness. Oo. Buhat-buhat siya ay nag-umpisang lumakad si Maro. Dinala nga siya nito sa kanyang unit. In fairness, may tinatago din pala siyang bait. Napahangang saad ni Farah sa isipan nang makapasok sila sa bahay. Maingat siya nitong ibinaba sa sofa. Mabilis din itong kumuha ng yelo sa ref at binalikan siya. Nasaan ang medicine cabinet mo? Titingin ako at baka may gamot dun para sa sprain para kung wala, bibili ako sa labas. Sabi nito habang maingat na dinadampian ng yelo ang kanyang paa. Huwag ka na mag-abala pa. Siguro okay na pa ako mamaya. Naipitan lang naman yata ng ugat. Huwag ka nang mahiya dahil kapag yan lumala, baka hindi ka na makalakad habang buhay. Grabe ka naman. OA sa habang buhay. Possible yun, kaya dapat nagamutin natin yan. Napaingo si Farah. Napilitan niyang ituro ang medicine cabinet. Kinalkal yun ni Maro. Laking pasalamat nilang dalawa nang may makita doon si Maro na anti-inflammatory ointment. Hula nila ay baka minsan nang natapilok din ng pinsan niyang si Amelia. Ano nga ulit ang pangalan mo kanina? Nakalimutan ko na. O sisa niya habang pinapahiran ng lalaki ang kanyang paa ng ointment. Maro Fuentes. Oo nga, Maro nga pala. Ako naman si Farah. Alam ko, hindi naman ako ulianin tulad mo. Napalabi siya. Mayabang nakinindatan naman siya ng binata. Bakit pala sabi ng pinsan ko nang makausap ko siya sa cellphone para ngayon ka lang tumira sa Unit 104? Ikaw ba may-ari ng paupahang to? Oo, binili ko lang for asset. Hindi ko nga lubos sa kalain na darating palang araw na titirhan ko ang bakanteng unit sa kabila. Wow, ibig sabihin ay mayaman ka pala. Hindi naman, may ipon lang na konti. Konti ba yun? Ang mahal-mahal ng building ng apartment na to? Hindi na umimik ang lalaki. Mukhang ayaw pag-usapan ng estado nito sa buhay. Kaya gets naman ni Farah na personal nga naman ang sinasabi niya. So, saan ka nakatira kung ganun? Imbes ay tanong na lang niya. Sa probinsya sa Cebu. May bahay kami sa probinsya. Nagliwanag ang mukha ni Farah. Talaga? Parehas pala tayo na taga-probinsya. Laguna lang naman ako. Magkaiba tayo dahil probinsyano ako. He? Iningusan niya ito. Ilang taon ka na, Farah? 26. Ikaw? 26 ka na? Bakit isip bata ka pa rin? Saka mukha kang 12 lang. Ang liit mo kasi. Siyabang nito. Di ikaw nang matangkad at isip matanda. Ilang taon ka na nga kasi? 28. Halos magkaedad lang tayo. Pero hindi ako isip bata na gaya mo. Ewan ko sa'yo. Irap niya sa binata. Ayan, okay na. Basta wag mo lang igagalaw.
sabi ni Maro nang matapos na ang ginagawa sa paa niya. Salamat. Sinuri ni Farah ang paa. Nag-uumpisa na nga ay yung mamaga. Paano ako nito makakahanap ng trabaho kung ganito ang paa ko? Nakakahiya na talaga sa pinsan ko. Ay, nangako pa naman akong uupa sa kanya pag nakaluwag-luwag na ako. Pinsan mo? Siya bang may-ari ng unit na to? Oo, advance siya kung magbayad dito. Ilang taon ang kontrata niya sa pagrerenta dito. Dito na siya nakatira nung nag-aaral siya ng college hanggang nagtrabaho. Umalis lang siya dito nang nag-asawa siya. Wala daw nakatira kaya pwede kong gamitin habang nandito ako sa Maynila. Total may advance rent na siya dito until next year. Umupo sa tabi niya si Maro habang sinusuri ng tingin ang kabuuan ng unit. Nahihiya na ako sa kanya kaya gusto ko na sana makapagtrabaho para makabayad ako ng upa. Ang kaso, hindi na nga ako matanggap-tanggap sa mga ina-applyan ko. Napilayan pa ako. Kainis. Ayos lang yan. Pinsan mo naman eh. Sigurado ako na bukal sa loob niyang pagtulong sa'yo. At sure ako na hindi rin niya tatanggapin ang ibabayad mo. Kahit na, mas maganda pa rin na makita niyang gusto ko talagang tumbasan ng tulong niya. Magagawa mo naman yun. Pero wag muna ngayon sa lagay na yan. Wag mong pilitin na ilakad yan kung ayaw mong tuluyan kang mapilay. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Farah. Saglit silang natahimik ni Maro. Hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Laking gulat ni Farah nang makita niya sa screen ang number na tumatawag. Bakit hindi mo sagutin? Pagtataka ni Maro. Ayoko. Bakit? Number ng ex-boyfriend ko yan. Ayoko siyang makausap. Galit ako sa kanya. Isinusumpa akong lalaking yun. Gets ko na. Kaya ka nandito sa Maynila at nakikitira sa pinsan mo dahil tinatakasan mo siya. Bakit? Anong ginawa sa'yo ng gunggong na yun? Niloko ka ba? Nahuli mo na may ibang babae? Wow, from enemy. Ngayon naman, concerned ka na ba o nakikichismis lang? Matutuwa ka ba kung sabihin kong gusto ko lang chumismis dahil naiinip ako? Natawa siya. Sira ulo ka rin pala, chismoso ano? Hindi nga, Farah, seryoso. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi ka kasi aalis sa comfort zone mo kung hindi mo kailangan. Nako, curious lang kasi ako. Huminga ng malalim si Farah. Matapos niyang itaob ang cellphone sa center table ay maasim ang mukha na sumagot siya. Hindi lang niya ako niloko. Ginago pa niya ako dahil yung babae niya malapit na palang manganak. Pinagsasabay pala niya kami ng buntis na niyang babae. Kung wala pang nagsumbong sa akin, hindi ko malalaman. Tapos ngayong break na kami, kinukulit pa rin niya ako makipagbalikan. Sira ulo ba siya? Anong tingin niya sa akin? Hindi siya kayang palitan? Grabe naman yun. Grabe talaga dahil alam mo ba, ang sabi niya sa akin ay ako daw ang mahal niya. Hindi raw siya makakapayag na maghiwalay kami. Ako pang binabantaan kung hindi ba naman tarantado ang ungas. Napilitan tuloy ako mag-resign sa trabaho ko sa munisipyo at magtungo dito sa Maynila para makaiwas sa gulo. Alam mo bang hindi ako sanay na malayo sa pamilya ko, pero dahil sa kanya, narito ako ngayon. Nag-iisa at jobless. Dapat isinumbong mo na lang sa pulis kaysa ikaw ang nagsasuffer dito ngayon. Ang hirap makipagsapalaran dito sa Maynila, Farah. Hinayaan ko na lang. Masyado na kaming pinagpepiestahan dun sa amin ng mga chismosa. Ayoko nang lumaki pa ang issue. Ako na lang na hindi buntis ang nagparaya. Sa bagay, wala ka nang magagawa kapag ganun. Buntis na eh. Sinabi mo pa. Ang ipinagdarasal ko na lang ay sana, hindi ako matunton dito ng lalaking yun. Tahimik na ang buhay ko rito. Sana sila din tumahimik na at hayaan na lang ako. Dahil wala na rin naman akong pakialam sa kanila. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ka niya magagalaw. Tawagin mo lang ako sa kabilang unit if ever matuntun ka niya. Akong bahala sa kanya. Talaga? Oo naman. Magkapit-bahay tayo eh. Saka pareho tayong bago dito. Kaya naisip ko na dapat hindi tayo nag-aaway. Dapat magkakampi tayo. Naantig ang puso ni Farah. Matamis siyang umiti sa binata. Maya-maya ay nagkayayaan silang magkape. Mas natuwa pa sila sa company ng bawat isa dahil parehas pala silang coffee is life. Marami pa silang napagkwentuhan bago nagpaalam si Maro na umalis. Sa sumunod na araw, mukhang liwayway pa lamang ay gising na si Farah. Naginawaan siya ng kahit papaano ay naigagalaw na niya ang paa. Kahit iika-ika ay nakakalakad naman siya patungong kusina. At napangiti siya nang maalala niya si Maro. Kailangan makabawi ako sa kanya. Pero paano kaya? Nag-isip siya habang nagtitimpla ng kape. Hanggang sa kumulo ang kanyang sikmura. Kailangan niya magluto ng kakainin niya.
Tama, ipagluluto ko siya. Ipapatikim ko sa kanya ang specialty kong kare-kare. Na-excite na siya. Isinabay niya sa pagkakape ang paggagayak ng mga ingredients dahil sakto na kompleto naman sa ref ang kakailanganin niya. Matapos maluto ang kare-kare ay agad siyang naglagay sa isang baunan at dinala sa unit ni Maro. Hi neighbor! Matamis ang pagkakangiti na bati niya nang pagbuksan siya nito ng pinto. O Farah, okay na ba mga paa mo? Usisa agad nito. Oo, nailalakad ko na kahit paano. Salamat sa iyo Salamat sa pagtulong mo kahapon. Wala yun. Ito pala, naisipan ko kasi magluto at napadami, kaya naisip ko na mag-share. Iniabot niya rito ang dalang ulam. Tinanggap naman yun ng binata. Salamat pero dapat hindi ka na nag-abala. Ayos lang, hindi ko din naman mauubos kung ako lang mag-isang kakain. Okay sige. Thank you ulit Welcome. Sige, balik na ako sa unit ko. Nagngitian sila. Hindi alam ni Farah kung bakit nakakaramdam siya ng kilig nang tumalikod na siya. Wari ba'y nagbalik siya sa pagiging teenager. Farah, wait. Agad siyang lumingon nang marinig ang boses ng binata. Bakit? Itatanong ko sana kung nanonood ka ba ng musical theater concert. Bumili kasi ako ng 2 ticket bilang pagsuporta sa kaibigan ko. Kasali kasi siya at magagalit daw siya kapag hindi ako nanood dahil wala daw dahilan na hindi ako makapunta. Nalaman niya ring nandito ako ngayon sa Maynila. Ganun ba? Pero ang totoo, hindi ko pa naranasang manood ng ganun eh. Parehas pala tayo. Para kasing, alam mo na, boring. Bahagya siyang natawa. Baka hindi mo lang betang ganun. Siguro. Nagkibit balikat si Maro. So, gusto mong subukan? Try natin manood. Oo ba? Libre mo naman eh. Kailan ba? Mamayang gabi na eh. Kaya ba ng paa mo? Tiningnan ni Farah ang paa at ginalaw-galaw yon. Pinakaramdaman. Oo, kaya na nito. Actually, hindi na nga masakit eh. Are you sure? Oo, at saka para quits na rin tayo. Tinulungan mo ako kahapon, kaya sasamahan naman kita mamaya. Ayos kung ganun. Sige, magkita na lang tayo mamaya. 7:00 ang umpisa ng concert. Magdo-doorbell ako mamayang 6:00. Malapit lang naman daw dito ang venue eh. Sige, hihintayin kita, Maro. Muli silang nagngitian bago siya tumalikod ulit. Kumuway pa sa kanya ang lalaki nang muli niyang tingnan nang nasa pintuan na siya ng unit. Pati na nang isara niya ang pinto. Kinikilig na napayakap tuloy si Farah sa throw pillow nang umupo siya sa sofa sa sala. Since nang naging ganap siyang dalaga ay ngayon lang ulit niya naramdaman ang mga paru-paro sa kanyang sikmura. Walang duda, crush na niya si Maro Fuentes. Ang nakakainis niyang kapitbahay sa una, pero gentleman naman pala at masayang kasama at kausap. Totoo nga, second impression is the one that really counts. Hindi na siya makapaghintay na sunduin siya ng binata. Pagtapat ng mga kamay ng orasan sa 6:00 ng hapon, nakaready na si Farah. Hinihintay na lamang niya na may mag-doorbell para lalabas na siya. 5 minutes lamang ang inilagpas ng oras ay tumunog na nga ang doorbell niya. Parehas silang ngiting-ngiti ni Maro nang pagbuksan niya ito. Ready? Ng binata, matamis ang ngiti. Oo. Kung ganun ay tara na. Inilahad ni Maro ang braso. Kumapit naman siya doon. Lumakad na sila. Nagulat pa siya nang abutan siya ni Maro ng helmet. Sakay sila sa motor na umalis. Mas naging gwapo tuloy ito sa kanyang paningin nang ito ang nagmamaneho. Sa Cultural Center of the Philippines sila humantong. Sakto sa oras ang pagdating nila kaya pinapasok sila agad. Habang hinahanap nila ang upuan nila, ay ipinabatid nila sa isa't isa na kabado sila. Kaya walang tunog na tinatawanan nila ang mga sarili nila. Sa huli, totoong nag-enjoy naman sila dahil magkahalong musika at comedy pala ang palabas. Pagkatapos ay kumain sila. Pati sa pagkain ay enjoy na enjoy silang dalawa. Feeling nila ay hindi tuloy sila natunawan sa dami ng kinain nila. Kaya nagkayayaan din silang maglakad-lakad muna sa park bago umuwi. Gusto mo ng kape, Farah? Pwede rin. Ang kaso parang malayo rito ang cafe. May nakita ako kanina dun. Sandali at bibili ako. Hintayin mo ako rito. Tumalilis agad si Maro. Wala namang 30 minutos ay nakabalik na ito. Nakaupo sila sa isang bench habang unti-unting hinihigop ang sosyaling kape. Pinapanood nila ang masayang pamipamilyang nagpipiknik sa malawak na lawn ng parke. Buti pa sila no? Secured na may pamilya sila. May asawa na maaasikaso, may anak na cute.
Sana all. Hindi napigilan na wika ni Farah nang mainggit sa isang pamilya. Ako kaya, magkakaroon din kaya ng ganyan kasayang pamilya? Mukha namang galing ka sa masayang pamilya eh. Oo naman, mabait ang nanay at tatay ko. Mahal na mahal nila kaming mga anak nila. Miss ko na nga sila eh. Ganoon naman pala. E di magkakaroon ka rin ng ganyan. Good karma para sa'yo mga magulang mo dahil naging mabuti silang magulang. Ganun ba yon? Yun ang sabi nila. Ewan ko. Napatitig si Farah sa gwapong mukha ni Maro. May naaninag siyang lungkot sa mga mata nito. Bakit ikaw? Hindi ba naging okay ang mga magulang mo sa'yo? Babaero ang daddy ko, kaya nagkalintik-lintik ang pagsasama nila ni mami. Hanggang sa nakipaghiwalay ang mami ko at halos hindi na mahagilap. Nag-e-enjoy na yata sa pagiging malaya. Kaming magkapatid na lamang ang parang may pakialam sa isa't isa. Yung stepbrother ko kasi na kuya namin, hindi kami kasundo. Lagi kaming nag-aagawan sa mga bagay-bagay. Laging nagpapagalingan. Parang sa telenovela pala ang pamilya mo. Ang gulo. Ganun na nga. Maswerte ka dahil maayos ang pamilya mo. Mapait nang umiti si Maro. Nakisimpat siya si Farah kaya hindi na siya nangulit pa. Kahit na ang dami sana niyang gustong itanong pa sa binata ay itinikom na lamang niya ang bibig. Muli ay tahimik na lang niyang pinanood ang mga pamilyang masasaya. Gumagabi na. Tara, uwi na tayo. Hindi nagtagal ay anyaya ni Maro. Oo, sige, tara. Sabay silang tumayo. Inalalayan pa siya ng binata. Wala nang laman yan. Akin na. Itapon ko muna. Kinuha ni Maro ang pinagkapihan niya. Subalit walang makita si Maro na basurahan. Napilitan na lang iwan yun sa bench na inuupuan nila dahil hindi nila mahahawakan kapag sakay na sila sa motor. Hoy, ano yan? Dinig nilang sabi ng boses. Sa kamalasan pala ay nakita sila ng pulis. Ito na naman ang pulis na laging sumisita sa kanila. Nagkatinginan sila. Pareho nang nasa isip kung bakit tila sinusundan sila palagi ng pulis na ito pero alam nilang nagkakataon lang talaga. Paktay! Nakangiwing naibulalas ni Farah. Hoy, kayong dalawa. Hindi basurahan ang upuan na to ah. Mga pasaway talaga kayo. Napakamot naman sa batok si Maro. Sorry chief, wala kasi ako makitang basurahan eh. Kahit na, dapat hindi nyo nilalapag o inilalagay kung saan-saan lang ang mga basura nyo. Nahihiyang napangiti na lang si Maro. Pasensya na po. Sige, iuwi na lang po namin. Mabuti. Pero teka, bakit nagkasama na naman pala kayo? Hindi ba sabi ko sa inyo, iwasan nyo ang isa't isa? Huwag po kayo mag-alala, sir. Okay na po kami ni Maro. Magkaibigan na po kami. Sabat ni Farah. Sigurado kayo? Hindi na kayo magbabangayan? Oo, chief. Nagkaayos na po kami ni Farah. Patotoo naman ni Maro. Hindi kumbinsido na naglipat-lipat ng tingin ang pulis sa kanilang dalawa. Tila duda. Napilitan tuloy sina Maro at Farah na magngitian sa isa't isa. Nag-shake hands din. See, chief? We're good now. Muling sabi ni Maro sa pulis na nakamasid sa kanilang kamay. Kung ganun ay mabuti. O siya, sige. Dahil okay na kayo, ihahayaan ko ngayon ang ginawa nyo. Pero kapag nahuli-kulit kayong kung saan-saan naglalagay ng basura, kalaboso kayo sa akin ha. Babantayan ko kayong dalawa, lalo na sa apartment at baka kung saan-saan nyo dun nilalagay yung mga basura nyo. Nako, hindi po. Sinusunod ko po lagi ang araw ng pagtatapon ng basura. Good citizen po ako. Depensa ni Farah. Ako rin ho. Segunda ni Maro. O siya. Sige na, uwi na kayo. Tumalilis agad ang dalawa nang sabihin yun ng pulis. Nang makalayo sila ay tatawa-tawa sila. Tinawanan ulit nila ang sarili nila dahil para silang bata na napagalitan na naman. Nagkahiwalay sila ng gabi na yon na sobrang saya nila. Hindi tuloy sila parehas nakatulog agad kahit napagod sila sa kanilang naging lakad. Kinabukasan ay nagkayayaan naman silang mag-movie marathon dahil masama ang panahon. Pagkagising nila ay umaambon na sa labas. Pinili nila ang comedy kaya tawa na naman sila ng tawa. Naging mas close pa sila sa close. Wala nang araw na hindi sila magkasama. Na kahit sa pagtatapon ng basura ay sabay na din sila. Napagchichismisan na tuloy sila ng ibang tenant ng apartment. Hindi lamang nila pinapansin dahil wala naman silang ginagawang masama. Isang araw ay nagtaka si Farah dahil kanina pa siya nagdo-doorbell sa unit ni Maro, subalit walang lumalabas para pagbuksan siya ng pinto. Galing siya sa paghahanap ng trabaho at yayayain sana niya si Maro na kumain. Dahil sa wakas, mukhang may pag-asa na siyang matanggap.
Nakapasa daw kasi siya sa interview at hinintay na lang daw niya ang follow-up call. Wala kaya siya? Nasaan kaya ang lalaking yun? Anyang nakakunot ang noo sa harap ng unit ni Maro. Saan kaya yun nagpunta? Isa pang doorbell ang ginawa niya at nang wala pa ring binata na lumalabas ay hinayaan na niya. Bumalik na siya sa nilitirhang unit. Eksaktong nabuksan niya ang pinto nang may naulinigan siyang nag-uusap na paparating. Nang lingunin niya kung sino ay si Maro pala at isang babae na kasama nito. Sumikip ang dibdib ni Farah. Pakiramdam niya may kamay na pumiga sa kanyang puso. Ilang segundo siyang hindi nakahinga. Hi Farah. Simpleng bati sa kanya ni Maro nang madaanan siya. Nakangiti ito pati na ang babaeng nakakapit sa braso nito. Pinilit ni Farah ngumiti kahit nahalatang plastik. At kahit alam niyang kabastusan din ay walang anumang pumasok na siya sa loob ng unit niya. Hindi niya hinayaang makalapit sa kanya ang dalawa. Natutop niya ang masakit na dibdib nang isandig niya ang likod sa dahon ng pinto. Taksil! Di kawasay gigil niyang naibulalas. Galit na siya kay Maro. Isinusumpanan niya ito dahil pa-fall lang ang gago. Pero sa bagay, baka naman siya lang talaga ang umasa. Sa wakas, naambunan din ng swerte si Farah mula nang napadpad siya sa Maynila. Isang araw ang lumipas ay nakatanggap siya ng tawag sa kumpanya ng kanyang inaplayan. Pinag-uumpisa na siya sa Lunes. Isa na siyang concierge staff sa isang malaking mall sa Quezon Avenue. Ibinalita niya agad yun sa pinsan niyang si Amelia. Tuwang-tuwa siya na tumawag dito. Makakapagbigay na ulit ako ng allowance kina nanay at tatay insan, tapos makakabayad na ako ng upa dito sa unit mo. At sino ba kasi nagsabing pinauupahan ko yan sa'yo? Hindi ba sabi ko magstay ka dyan hanggat gusto mo dahil wala namang nakatira dyan? Salamat talaga insan, pero sana hayaan mo ako magbayad para sa ikapapanatag ng isip ko. Siyempre may asawa ka na at anak, iba na noon na pwede mo kong tulungan ng libre. O siya, ikaw ang bahala. Basta hindi ka namin inoobliga na magbayad. Kung ano lang ang kaya mo, okay? Salamat, insan. Nang tapusin nilang magpinsan ng tawag, ay may isang tao pa sana siyang gustong pagsabihan ng kanyang natamang swerte. Nga lang ay nag-alangan naman siya. Nahiya na siyang magpapansin kay Maro dahil may kasama na itong babae sa unit nito. Nakita niya ulit ang babae kanina na lumabas sa unit ng binata. Masakit pero naisip niya na baka magsasama na ang dalawa. Nagmumukmuk tuloy siya sa kanyang unit dahil sa inis o baka dahil sa selos. Hindi siya lumalabas kapag walang kailangang labasin. Ayaw niyang makita si Maro at baka masampal lang niya ito kahit wala naman itong kasalanan sa kanya. Ano yun? Ang baho. Pansin niya agad sa hindi kaaya-ayang amoy nang magtungo siya sa kusina para uminom sana ng tubig. Chinek niya ang basurahan at doon niya nakita ang salarin. Nabubulok na pinaglinisan niya ng isda na ulam niya kahapon. Nakangiwing inayos niya ang trash bag at dali-daling binitbit palabas upang dalhin ng basurahan. Bumalik siya agad pagkatapos dahil gabi na rin. Ang ikinagulat niya at ikinatigil sa pagbabalik niya sa tinutuluyang unit ay nang makita niya ang iniiwasang binata. Pumipindot ito ng password sa digital lock door. At napakunot noo siya nang hindi nito magawa-gawang buksan ng pinto. Lasing ba siya? Nasagot ang kanyang katanungan ng parang maduduwalang binata. Farah, ikaw pala. Kumusta? Bati nito nang mapansin na siya. Nagsalubong ang mga kilay ni Farah. Pinakaayaw niya talaga ay ang lasing na lalaki. Tatay nga niya hindi niya pinapansin kapag lasing ito noon sa kanilang bahay. Nakasimangot niya itong nilampasan. Galit ka ba sa akin, Farah? Nakasunod ang tingin na tanong ni Maro. Hindi. Bakit parang iniiwasan mo ko? Hindi niya ito sinagot. Sa halip, nag-input na rin siya ng password sa kanyang digital door lock. Nabuksan agad niya yon, ngunit hindi agad siya pumasok nang marinig niyang naglalagay ulit ng password ang binata. Kinabahan na siya dahil oras na mali ulit yon ay madi-disable ang lock bilang security measure. Too many incorrect attempts. System lock temporarily. Narinig na nga niyang voice prompt ng digital door lock. Yun na ang sinasabi niya. Halos sabay sila ni Maro na napakamot ng ulo. At nang tumingin sa kanya ang binata ay nakakaawa ang itsura nito. Nagbuntong hininga si Farah. Siyempre ay hindi naman bato ang kanyang puso. Hindi niya matitiis ang isang tao na matutulog sa labas. Kumain ka na ba? Pasayway na tanong niya. Nakapaut na umiling ang binata. Halika, dito ka muna, gabi na. Kahit tumawag ka sa admin o sa maintenance, hindi rin agad magagawa yan. Siguradong bukas pa kahit ikaw pa ang bagong may-ari ng buong building na to.
Pa-cute nang umiti si Maro. Inirapan ito ni Farah dahil mas nakakainis para sa kanya ang mukha nitong lasing kaysa sa cute. Halika na, pabalang niyang anyaya. Nauna na siyang pumasok. Nakasunod naman agad sa kanya ang binata. Ngoy-ngoy ang itsura nito na umupo sa may sofa. Gusto mo ba ng kape para mahimasmasan ka? Yes, please. Thank you, Farah. Madali niya itong tinimplahan ng kape sa kusina. Bakit ka ba nag-inom? Tanong niya nang iabot ang kape pagbalik niya sa salas. Wala, nag-celebrate lang ako dahil may magandang balita akong nalaman. Yung stepbrother ko daw kasi kakasal na sa babaeng mahal niya. Ah, ganun ba? At alam mo ba kung sino pakakasalan niya? Sino? Yung fiancé ko. Correction, ex-fiancé pala. Umawang ang mga labi ni Farah. Hindi niya yun in-expect. Alam ko ang iniisip mo at tama ka. Same situation tayo, my neighbor. Silang dahilan kaya ako umalis sa probinsya namin. Nalaman ko ang pagtataksil ng fiancé kong si Lady at ng stepbrother kong si Marco sa akin. Ang galing, no? Walang maikomento si Farah. Pero hayaan mo sila dahil wala naman na akong pakialam sa kanila. Nakalimutan ko ng babaeng yun. Salamat sa babaeng nakilala ko dito sa Maynila. Bahagyang nakusot ang noon ni Farah. Bumangon na naman ng selos sa dibdib niya sa kaisipang ang babaeng kasama ni Maro noong isang araw at kahapon ang tinutukoy nito. Palabasin ko kaya tong kumag na to't hayaan ko siyang papakin ng lamok sa labas. Lihim niyang himutok. Masama na ang kanyang timpla na tumayo. Magluluto lang ako, Maro. Matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag kakain na tayo. Farah. Hindi siya hinayaan ni Maro na makaalis. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Farah, ikaw yun. Ikaw ang babaeng yun ang sinasabi ko. Muntik nang mag-isang linya ang mga kilay niya na nilingon to. Anong sinasabi mo, Maro? Tumayo ito. Sobrang lapit na hinarap siya. Namumungay ang mga matang tinitigan siya bago sumagot. Ang sabi ko, ikaw ang babaeng nakilala ko dito sa Maynila na muling nagbukas ng puso ko. Ano? Yes, Farah. I believe I've fallen in love with you. Ano ba pinagsasasabi mo, Maro? Paano mo nasasabi yan kung noong isang araw lang ay nakita ko may kasama kang babae sa unit mo? Ganyan ka ba kalasing para maisip mo na ako siya? Sino ka mo? Tinampal niya ito sa noo. Huwag ka nang magbaang-maangan pa. Napaisip si Maro. Si Maymay ba? Ang kambal ko? Kambal mo? Oo, kapatid ko si Maymay, nakakambal ko. At dinalaw niya ako dahil nag-aalala daw siya sa akin. Siya rin ang nagbalita tungkol sa stepbrother namin na ikakasal na sa dati kong fiancé. Ayaw man ay gumitaw ang kasiyahan sa mukha ni Farah. Ang tila bago na nakadagan sa kanyang dibdib ay natanggal na. Kambal mo yun? Bakit hindi mo kamukha? Usisa niya. Yes po. Fraternal twin kami kaya hindi kami masyadong magkahawig. Kamukha ako ni ma'am at siya naman ay kadad. Kaya pala. Wait, don't tell me kaya mo ko iniiwasan ay dahil kay Maymay. Hindi tanggi niya. Nabisi lang talaga ako dahil tanggap na ako sa trabahong inaplayan ko. Congrats kung ganun. Pero totoo ba? Hindi ka nagselos kay Maymay? Hindi ka nag-isip na kung ano-ano? Siyempre hindi, dahil wala naman akong karapatan, no? Magkaibigan lang naman tayo. Paninindigan niya sa kasinungalingan. Mas inilapit ni Maro ang mukha nito sa kanyang mukha. Napamulagat siya. Alam niyang hahalikan siya nito pero sa halip na umiwas ay nanatili siyang walang kilos. You're so beautiful, Farah. Bigla ay anas ni Maro. Unti-unti nitong inilapit ang mukha sa kanya hanggang sa maglapat ang mga labi nila. Sobrang gentle siyang siniil ng halik. Tinanggap naman niya ang halik at tinugon. Lumalim ang halikan nila hanggang sa mapaupo sila sa sofa. Pakabayang nakasakay siya sa kandungan ng binata. Ang mga kamay nila ay parehas na kung saan-saan napupunta sa kanilang mga katawan. Maro, ungol niya nang pumasok ang palad ng binata sa ilalim ng kanyang blouse. Hindi katagalan, namalayan na lamang ni Farah na parehas na silang walang mga saplot ni Maro. Gayunman, wala siyang alinlangan sa lahat ng kanyang ginagawa sa mga bisig nito. Buo na ang loob niyang ibigay ang lahat kay Maro. Binuhat siya nito at dinala sa kwarto. Sa kama ay maingat at buong pagmamahal siya nitong inangkin. Sabay silang nakarating sa langit at yun na yata ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ni Farah. Matagal silang nagsalo sa maalab pang mga tagpo. Paulit-ulit, tila walang kasawaan. Hanggang sa napagod din sila at nakatulog na. Kinabukasan ng madaling araw,
Nagising na lamang sila nang may nagbukas ng pinto ng kwartong kinaroroonan nila. Ay, sorry. Gulat na naibulalas ng babaeng pumasok at nakita ang malaswang itsura nila sa kama. Si Amelia to, ang pinsan ni Farah na may-ari ng unit. Insan, gilalas niyang sambit. Napabilikwas sila ng bangon at nagunahang pinagdadampot ang kanilang mga damit. Sige, labas lang ako. May honeymoon pala dito. Mabilis na nagdamit ang dalawa pagkasara ni Amelia sa pinto ng silid. Magkita tayo mamaya, Farah. Huling sabi ni Maro sa kanya matapos siya nitong kintalan ng halik at lumabas ng silid. Hiyang-hiya na bahagya naman itong yumukod kay Amelia nang makita nito sa sala ang pinsan niya. Nagpalipas muna ng ilang minuto si Amelia bago nito binalikan sa kwarto si Farah. Ano yung nakita ko, Insan? Sorry, Insan, kung nakita mo yun. Hindi ko sinasadya. Ang totoo, hindi ko nga alam na may nangyayari yun. Basta na lang nangyari kagabi. At sinong lalaking yun? Bagong boyfriend mo? Siya yung sinasabi ko sa'yo sa tawag na kapitbahay mo. Siya yung taga-Unit 104. Ano? Namaywang na si Amelia sa hindi pagkapaniwala. Kung ganun ay ngayon mo lang siya nakilala tapos isinuko mo agad sa kanya ang bataan? Ganun na nga. Paano mo nagawa to, Insan? Gayong nagpunta ka nga rito para makaiwas sa dati mong nobyo dahil ayaw mong maikama ka niya. Tapos bibigay ka lang din pala sa lalaki na kakakilala mo pa lang? Hindi ko alam, Insan. Basta nangyari na lang kagabi nang magtapat siya na gusto niya ako. Nahimas-himas ni Farah ang noo. Bigla siyang na-frustrate. Gusto mo ba siya? Parang, ano ba namang sagot yan, Farah? Oo na, gusto ko siya kahit bago pa lang kami magkakilala. Paano kung bumalik ang ex mo o matuntun ka? Paano kung ipilit niya pa rin ikaw ang mahal niya at hindi ang nabuntis niya? Siyempre hindi ako babalik sa kanya. Isinusumpa ko ng lalaking yun. Hindi ko na siya matatanggap pa sa buhay ko. At hindi ko na siya mahal, Insan. Kung ganon, ang kapitbahay na yun na ngayon ang mahal mo. Napamata si Farah sa pinsan. Natitiyak niyang may puwang na talaga sa puso niya si Maro pero hindi niya alam kung bakit may pumipigil sa kanya na sagutin yon. Pero malamang ay dahil nahihiya lang siya. Bumuntong hininga si Amelia. O siya, malaki ka na. Nasa tamang edad ka na. Walang kaso sa akin kahit sinong jowain mo. Sana lang next time kapag gagawa kayo ng milagro, magla kayo ng pinto ng kwarto. Napakabilis na nagkulay pula ang mukha ni Farah. Nadagdagan ng kanyang pagkapahiya nang maalala ang nadatna ng pinsan kanina. Sorry talaga, Insan. Biglaan kasi yun. Lasing si Maro kagabi at nablock ang digital lock ng unit niya, kaya dumito muna siya. Saka promise, ngayon lang yun. Baka isipin mo, ginagawa kong motel ang apartment mo. Oo na, gets ko naman at dumaan din ako sa ganyang stage. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganyan eh. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo. May dala akong pansit, kain tayo. Sumunod ka sa kusina ha. Animoy wala na lang ang nangyari na sabi ni Amelia at lumabas na ito ng kwarto. Hindi nagtagal ay magandang usapan nila sa kusina habang kinakain ang dala nitong pansit at lumpiang Shanghai. Iniwasan na nilang pag-usapan ng nangyari kanina. Maya-maya ay tumunog ang doorbell. Inakala nilang bumalik si Maro. Sige na, buksan mo na. Yayain mong kumain dito nang makilates ko na rin siya ng husto. Mamaya uuwi na rin ako agad dahil may trabaho pa ang asawa ko. Sinilip lang talaga kita rito para kamustahin saglit. Sabi ni Amelia. Matamis na ngumiti si Farah sa napakabait na nga ay napakamaunawain pang pinsan. Dali-dali niyang tinungo ang pinto at binuksan. Subalit ang ngiti sa mga labi niya ay unti-unting nabura nang masilayan niya kung sino ang nag-doorbell. Hindi ito si Maro, kundi ang kanyang ex-boyfriend. Ray? Kumusta, Farah? Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? Sinundan ko si Amelia. Pinuntahan ko kasi siya noong isang araw pero ayaw niyang sabihin kung nasan ka. Kaya nagmanman ako sa kanya. Ang galing mong magtago, no? Pero sorry ka dahil kahit sa impyerno ka pa magpunta, mahahanap pa rin kita. Umawang ang mga labi ni Farah. Nahintakutan na siya. Akba niyang isasara ang pinto pero naipasok agad ni Ray ang katawan nito. Umalis ka na, Ray. Aalis ako kung sasama ka sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Tapos na tayo, Ray. Sabihin mo yan pagkatapos mong makita to. Inilabas ni Ray ang cellphone. May ipinakita sa kanya. Anong ibig sabihin yan? Hiyaw ni Farah. Surprise ako sa'yo. Nagustuhan mo ba? Lalong binalot ng takot si Farah.
Anong ginagawa mo rito? Hilakbot na tanong din ni Amelia nang makita nito si Ray. Malademonyong umisi lang dito ang binata at binalingan si Farah. Halika, mag-usap tayo. Pagkaway hinaklit nito ang braso ni Farah at hinila palabas ng apartment. Ray, bitiwan mo ang pinsan ko, kundi tatawag ako ng pulis. Babala ni Amelia. Insan, ayos lang. Okay lang ako. Mag-uusap lang kami, babalik ako agad. Sabi rito ni Farah upang hindi na magwala pa si Ray. Sigurado ka, Insan? What if samahan na kita? Hindi na, sige na. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng mag-ama mo. Salamat sa pagdalaw, Insan. Saka na ulit tayo mag-usap. Ilak mo na lang ang pinto pag alis mo. Anya sabay hakbang nang hilahin na ni Ray ang kamay niya. Hindi makapaniwala na naiwanan sa unit si Amelia. Litong-lito kung ano ang gagawin. Subalit dahil tumatawag na ang asawa ay napilitan na itong umuwi. Hindi pa sumisikat ang araw, excited nang kumatok si Maro sa Unit 103. Galing ang binata sa pagja-jogging. Bumili na rin siya ng kape para kay Farah at yun ang gusto niyang ibigay ngayon sa dalaga. Babawi siya sa bigla niyang pagtalilis kanina. Hihingi din siya ng sorry dahil para siyang ewan. But God knows, ginusto naman niyang bumalik at kausapin ng pinsan nito o kaya naman magpakilala ng maayos dito. Subalit naunahan siya ng pangamba. Sa unang pagkakataon ay para siyang nawalan ng bayag. Wala bang tao? Umalis ba sila? Nausal niya nang walang nagbubukas matapos niyang mag-doorbell ng ilang beses. Napakunot noon na lamang si Maro nang makita niyang parating si Farah na may kasamang lalaki. Sweet na nakakbay ang lalaki dito. Muntik na siyang sumalubong upang ilayo ito kay Farah at pilipitin ang kamay nito. May bisita ka yata, love. Narinig niyang tanong ng lalaki sa dalaga. Isa siya sa mga kapitbahay namin. Sagot naman ni Farah dito, tila walang gana. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Pre, ako ang boyfriend ni Farah. May kailangan ka ba sa girlfriend ko? Wala naman. Ibibigay ko lang sana tong kape kasi kagabi lasing ako. Hindi ko mabuksan ang pinto ko. Salamat kay Farah dahil siya ang nagbukas. Kalmang sagot niya kahit na gusto na niya itong suntukin. Ang sama na rin ang naging sulyap niya kay Farah. Parang hindi siya nito kilala. Parang walang nangyari sa kanila kagabi. Ganun ba? Sige, akin na. Tamang-tama, gusto ko ng kape. Iniabot nga ni Maro ang kape sa lalaki. Salamat. Sige na. Alis na at maglalabing-labing pa kami ng girlfriend ko. Isang tingin muna ang ipinukol ni Maro kay Farah bago siya bumalik sa kanyang unit. Pero bago siya pumasok ay pasimple niyang tiningnan muna ang dalawa. Gulong-gulo ang isip niya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Paano pumayag si Farah na may nangyari sa kanilang kagabi kung nakipagbalikan na pala ito sa nobyo nito? Ang gulo yata. Hanggang sa pagpasok niya sa kanyang unit ay napapaisip pa rin siya. Aligaga siya. Pabalik-balik siya ng lakad sa sala. Lalo pang nagulo ang isip niya nang bigla ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Farah. Hello, Farah? Taranta niyang sagot. Hello? Ulit niya nang walang nagsalita sa kabilang linya. Farah, magsalita ka, Farah. Mag-impake ka na mamaya ng mga gamit mo. Uuwi na tayo at ayoko na makakarinig na naman ng mga reklamo. Mahina pero narinig pa rin niya sa background na sabi ng boses lalaki na alam niyang iyong kasama ni Farah kanina. Napatiimbagang na naman siya. Hindi nagtagal ay narinig niyang may suminghot. Farah? Nabahalan na si Maro. Farah, umiyak ka ba? Farah, sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Wala pa ring sagot. Ang malala ay namatay na ang linya kaya lalo na siyang nag-alala. Farah! Tawag pa niya sa dalaga pero nagtutut na talaga ang linya. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Maro. Hanggang sa maalala niya ang sinabi noon ni Farah na pinagtataguan nito ang dating nobyo. Sabay ang pagsingkit ng kanyang mga mata sa pagkuyom ng kanyang mga palad. Di kawasay wala na siyang pagdadalawang isip na sumugod sa Unit 103. Pinanay niya ang pag-doorbell hanggang sa may magbukas. Ano bang problema mo? Angal ng lalaking nagsasabong ang mga kilay dahil sa inis. Hindi niya ito sinagot, bagos padarag niyang itinulak ang pinto. Gulat na gulat ang lalaki kaya hindi ito nakaalma. Farah? Hinanap niya ang babae at saglit siyang tila na paralisa nang makita niya ang kaawa-awang itsura ng dalaga. Doon sa sofa ay nakita niya itong umiiyak habang yakap-yakap ang sarili. May punit ang damit at gulo-gulo ang buhok. Bastos ka! Sino ka para bigla na pumasok dito, ha? Gusto mo bang masaktan? Galit na sita sa kanya ng walang niyang lalaki. Sa halip na sagutin,
Paglingon niya rito ay pinatikim niya ito ng solidong suntok sa panga. Halos matumba si Ray sa lakas ng pagkakatama dito ng kamao niya. Hindi pa man ito nakaka-recover ay hinaltak naman ito ni Maro sa kwelyo. Subukan mo pang saktan si Farah at hindi na lang suntok ang matatamo mo sa akin. Sino ka bang animal ka ha? Hindi mo na ako kailangan makilala pa. But I'm telling you this. Leave Farah alone, you cheating bastard. Paano kung ayoko dahil mahal namin ng isa't isa? How dare you? Bumulawak ang kumukulong dugo ni Maro. Pinagsusuntok na niya sa mukha ang lalaki. Tama na, Maro. Baka mapatay mo siya. Tumigil lang siya nang marinig ang hiyaw sa kanya ni Farah. Nagpupuyos na binitiwan na niya ang lalaki. Umalis ka na bago pa kita mapatay. Gago ka. At wag mo nang tatangkay na lapitan pa si Farah. Kundi sisiguraduhin ko mabubulok ka sa bilangguan. Gusto mo ako makilala, di ba? Pues ako nga pala si Maro Fuentes. Anak ni PNP Chief Nicolas Fuentes. Ang kanang kamay ng presidente. Kung gugustuhin ko ngayon pa lang, isang damakmak na pulis na ang dadampot sa'yo dito. Subukan mong hindi sundin ang sinabi ko at sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan. Sa mga narinig ay bumakas na ang takot sa mukha ni Ray. Pero tiningnan siya nito ng masama. Ano, lalaban ka pa ha? Subukan mo para manghiram ka na ng mukha sa asong gago ka. Marahas itong binitiwan ni Maro. Alis na! Walang sali-salita ay kumaripas na nga ng alis si Ray. Halos nagkandadulas-dulas ito sa pagtakbo. Nagpakawala muna ng napakalalim na buntong hininga si Maro bago niya dinuluhan si Farah. Ayos ka lang? Marahang tumangon dalaga. Ayos lang ako. Hindi niya ako nagawa ng masama dahil dumating ka. Butihan, nag-doorbell ka. Alam kong ikaw yun kaya napanatag ako. Salamat, Maro. Thank God. Napabuga muli ng hangin si Maro. Hinaplos ang mukha ni Farah. Sorry kung medyo late ako. Hindi ko agad nahalata. Pero kanina pa akong hindi mapakali kaya sobrang pag-aalala ko. Nangahas na akong balikan ka nang maalala ko ang sinabi mo noon tungkol sa ex mo. Sorry ulit ha. Ayos lang. Pinilit ni Farah ng umiti. Pero totoo ba yun? Totoo ba ang sinabi mo na anak ka ng PNP chief? Oo, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Kayang-kaya ko talaga siyang ipakulong kung guguluhin ka pa niya. Isang tawag ko lang kay Dad at sandamakmak na pulis na ang pwedeng umaresto sa kanya. Salamat. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha ni Farah na yumakap sa binata. Bakit ba kasi nakipag-ayos ka pa sa tarantadong yun, Farah? Kumalas ito ng yaka para maayos na makasagot. Hindi ko naman gusto. May hawak lang kasi siya na ipanlalaban sa akin kaya natakot ako. Ano yun? Video scandal namin. Hindi ko alam na may na-video siyang ganun. Tinakot niya ako na oras na hindi ako sasama sa kanya. Ipapakalat daw niya ang video sa social media. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi? Alam mo nandito lang ako para tumulong sa'yo. Natakot kasi ako. Huwag kang matakot dahil simula ngayon, kahit daliri mo, hindi ko nahahayaan na masaktan kanino man. Ayaw mo ba talagang kasuhan siya sa pangbablockmail niya sa'yo at pangharas? I can help you. Isa pa, kailangan nating masiguro na i-delete niya ang skandal na pinananakot niya sa'yo. Hindi na ako magkakaso. Basta patahimikan na lang niya ako at i-delete niya ang skandal na yun. Malala ba yung nasa video? Hindi naman. Halikan lang. Natatandaan ko nangyari na yun at sigurado ako na edited na yun. Kasi hindi naman kami hubad doon at walang nangyari sa amin. Kaya nga kami naghiwalay dahil pinagpalit niya ako sa babaeng kayang ibigay ang katawan sa kanya. Kung ganun, kailangan kong kausapin ng lalaking yun at ipadelete ang fake na video na yun. Salamat, Maro. Alam kong wala akong ginawang masama, kaya lang isang send lang niya sa ibang tao. Sira ang pagkatao ko. Kaya hindi ko nagawang pumalag kanina nang pilitin niya ako magbalikan kami. Ako ang bahala, okay? Tuturuan ko siya ng leksyon. Masuyong ginagap ni Maro ang mga kamay nito. Kanina, muntik ko nang mapatay ang lalaking yun. Ibang selos ang naramdaman ko. Halos mabaliw ako. Sabi ko mawala na ang lahat sa akin, wag lang ikaw. Dahil kung ikaw ang ilalayo sa akin, tiyak na hindi ko nakakayanin. Rumagasa muli ang mga luha ni Farah. Nag-uumapaw na ang kaligayahan sa puso nito. Paanong sa puro kamalasang inabot nito sa buhay, may swerte pa rin palang darating sa buhay nito. At si Maro yun. Huwag ka nang umiyak, Farah. Tinuyo ni Maro ang mga luha nito gamit ang palad. I love you, Farah. Oo, mahal na kita. At sure ako sa nararamdaman ko kahit saglit pa lang tayo magkakilala. At kahit nagsimula tayo sa bangayan. Maro? Farah?
Napatitig siya sa mukha ng dalaga. Hindi mo ba ako gusto? Mahal mo pa ba ang ex mo? Yung nangyari sa atin kagabi, handa akong panagutan basta sabihin mo lang. Hindi, hindi ko na mahal si Ray. Sobrang saya ko lang kasi akala ko, ako lang ang may ganitong nararamdaman. Anong ibig mo sabihin, Farah? Sa gitna ng pagluha ay ngumiti ito. Ako rin, Maro. Mahal na din kita. Talaga? Nakangiting tumango-tango ito. Oo, I love you, Maro. Hindi ka mahirap mahalin kaya mabilis din akong nahulog sa'yo. Sa katawaan ay siniil ito ni Maro ng maalab na halik. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Ako rin, sobrang saya ko. Nagtama ang kanilang paningin. Nagtitigan, saka muling naghalikan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Maro. Agad niyang tinawagan ng ama upang humingi ng tulong tungkol sa ex ni Farah. Hindi naman siya nabigo. Nang araw ding yon ay nagtungo sila sa Laguna kung saan lumaki si Farah. May kasama sila mga pulis upang puntahan si Ray. Madali namang kausap si Ray. Sa takot ay agad nitong pinadilit ang videong pinang-blackmail kay Farah upang hindi ito makasuhan. Pagkagaling kina Ray ay dumiretso na rin si Farah at Maro sa bahay ng dalaga. Formal siyang pinakilala ng nobya sa pamilya nito na mainit siyang tinanggap sa pamilya at pinagkatiwalaan. Makalipas ang ilang araw, iniuwi naman ni Maro si Farah sa kanilang probinsya at ipinakilala sa pamilya dahil opisyal na silang magkasintahan. Manghang-mangha si Farah sa laki ng mansyon ng mga Fuentes. Hindi niya inakala na ganoon pala kayaman si Maro. May mga negosyo rin ito kasama na ang mga apartment businesses nito sa Maynila. Nalaman niyang mahilig bumili si Maro ng mga property at iba pang assets. Nagtitiis ka sa maliit na unit mo dun sa Maynila, senyorito ka naman pala rito sa probinsya niyo. Tukso niya sa nobyo. Ayoko nang tumira sa bahay namin dun sa Manila. Bata pa lang kami, inilayo na kami sa spotlight ng daddy namin. Hanggat maaari ayaw niya sanang ipaalam na anak niya kami. Dahil sa sobrang komplikado ng katungkulan niya sa bansa. Marami siyang nababangga ng mga malalaking tao, lalo na sa mundo ng politika. Kaya ayaw niya kaming madamay. Siguro, isa na rin sa dahilan ng paghihiwalay nila ni Mami ang trabaho ni Daddy. Feeling ni Mom, neglected wife siya. Uuwian lang kasi kami ni Dad noon kung kailan siya may free time. Mabilisan pa. Sinusuportahan niya kami ng pera, pero kulang na kulang siya sa effort at oras para sa amin. Hindi ka naman magiging gaya ng daddy mo, di ba? May mga negosyo ka, pero hindi mo ipapadama sa akin na neglected ako, di ba? Hinding-hindi, sweetheart. Ikaw ang priority ko. At kapag nagkaanak na tayo, pamilya ang priority ko. Besides, kumikita ang boyfriend mo kahit hindi magtrabaho at kahit hindi umalis ng bahay. Kaya huwag ka mag-alala. Araw-araw tayong magkukulong sa kwarto, Baliw. Natatawa niyang sagot pero kinikilig at excited makasama sa future ang nobyo. Baliw talaga ako sa'yo. At saka, di ba, ang swerte mo sa akin. Nakilala mo ako. May gwapo ka ng nobyo. Kinurot niya ito sa tagiliran. Yabang mo talaga. At sila ay nagtawanan at nagharutan habang wala pa ang pamilya ni Maro. Ilang sandali pa ay nagdatingan na ang pamilya ng lalaki. Sobrang na-starstruck si Farah nang makilala na niya ang daddy nito. Nagkataon na umuwi din ito kaya nakilala niya. Hindi siya makapaniwala na magiging biyenan na niya ang Ginoo na hinahangaan ng buong sambayanan. Dati ay lagi niya lang itong napapanood sa balita sa TV. Pero ngayon, kaharap na niya. Natuwa din siya nang makaharap ang mabait na kambal ni Maro na si Maymay. Makwento ito at hindi suplada. Medyo awkward lang nang makilala rin ni Farah ang ex ni Maro na si Lily. Lalo na nang tinarayan siya ng babae. Huwag mo siyang pansinin, sweetheart. Wika sa kanya ni Maro nang saglit na umalis sa dining ang ex nito at ang stepbrother. Huwag ka mag-alala dahil mas matari at mas maganda ako sa kanya. Siguro mahal ka pa nun. Ang sama makatingin eh. That's my girlfriend. Huwag mo na siyang pansinin dahil ikaw na mahal ko. Anito sabay kintal ng halik sa kanyang labi. Hahalik sana ulit sa kanya ang nobyo ngunit tumikim ang kakambal nito at tumawa. Kanina pa pala silang pinapanood nito at ng daddy ni Maro na malawak din ang ngiti. Wala naman ang naging problema hanggang sa bumalik sila sa Maynila. Nagsama na sila sa Unit 104. Nagtrabaho na rin si Farah. Tumagal din ang 6 na buwan ng relasyon nila bago nagpasya si Maro na alukin na ng kasal ang nobya. Kaya naman ang sumunod nilang pagpunta sa probinsya ni Farah ay nang itakda na ang kasal nila. Nauna pa silang ikasal sa stepbrother ni Maro. Tuwang-tuwa ang pulis na lagi nilang naaabala noon sa Manila. Ginawa kasi nila itong ninong at na-promote pa sa katapatan nito sa trabaho.
Pagkatapos ng kasal, nag-resign na si Farah sa trabaho. Naging masaya na silang mag-asawa na tumira sa probinsya ni Maro sa Cebu dahil naroon ang karamihan sa negosyo nito. Ang mga ex nilang nanloko sa kanila ay naging miserable naman ang buhay. Nabalitaan na lamang nila na nagkahiwalay rin si Marco at Lily dahil palaging nag-aaway. Habang si Ray na ex ni Farah ay nadisgrasya naman. Ngayon ay paralisado na daw ang kalahati nitong katawan, kaya iniwan na rin ang babaeng nabuntis nito. Si Maro na ang humawak sa kumpanya ng pamilya nila at pinagkakatiwalaan ngayon ng daddy nito sa iba pang mga negosyo dahil nalulung pala sa droga si Marco. Hindi naman maaasahan ng kakambal nitong si Maymay sa negosyo dahil ine-enjoy pa ang pagkadalaga. Habang si Farah ay buong pagmamahal namang inaalagaan ng asawa at ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa durasyon ng kanilang pagsasama ay biniyayaan sila ng 3 anak, 1 babae at 2 lalaki. Kahit malaki ang responsibilidad ni Maro sa mga negosyo ng pamilya at sa sarili nilang negosyo, sinisiguro nito na ang pamilya pa rin ang prioridad nito. Kaya naman mas lalong humanga si Farah sa asawa dahil sa pagpapahalaga at walang katumbas na pagmamahal nito sa kanya. Sa huli, natutuhan ni Farah na minsan, ang akala mong pinakamalaking kamalasan sa buhay mo, siya pa pala ang pinakamalaking biyaya na ipapadala sa iyo ng tadhana. Mula sa maling akala, matinding bangayan at walang katapusang asaran, dumating si Maro para baguhin ang lahat. Hindi lang niya inalis ang takot at pait sa puso ni Farah, kundi tinuruan din niya itong magmahal ng buo at magtiwala muli. At sa bawat araw na lumilipas, pinatunayan ni Maro na hindi lang negosyo ang kaya niyang pangalagaan, kundi ang pamilyang bumuo sa kanila ng walang hanggan. Dahil minsan, ang akala mong kapitbahay lang, siya pala ang forever mo. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.